Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyo ka-solar, si Sol Renz. So meron tayong bagong labas na inverter. So new version ito. Pero itong variant na ito ay dati na, existing na. Ibig sabihin na enhance lang at nabago yung physical appearance dahil ito ay isang 6 kilowatts na hybrid inverter ng DE. So yung screen niya, ganun pa rin, colorful touch LCD, IP65 protection pagdating sa ingress sa protocol. Pero kung mapapansin natin dun sa taas, wala na yung mga light indicators kagaya ng DC indicator lights, AC indicator lights, normal indicator lights na lahat kulay green yun pag nagpa-function, and yung fault na nagre-red pagka nagkaroon ng mga alarm or fault codes. And pwede rin ito sa AC coupling, ayan, retrofit existing solar. Ibig sabihin pwedeng pasukan yung ating gen port ng mga additional na power supply para i-charge yung battery or any output na pwedeng maging load, like for example doon sa smart output. So maximum of 16 pieces na parallel para sa on and off grid operation, and support multiple batteries in parallel. So yung charge and discharge current ay ganoon pa rin, 135 amperes at 6 times yung periods ng battery charging and discharging. So pwede rin ito doon sa energy from diesel generator at papasok yan sa gen port. Okay, so titingnan natin yung specs or datasheet para lalo tayong maliwanagan. So kapansin-pansin dito sa 6 kilowatts, ayan, yun yung 135 maximum charging and discharge current. And pagdating doon sa maximum PV input power, yung sa solar panel yan, nasa 7.8 kilowatts. Yung maximum input voltage, 500 yan. Ibig sabihin ng 500, bawat string, yun yung maximum yan. Since dalawa ang PV strings niyan, so yung bawat string na nakalagay doon, PV1 at saka PV2, PV1, ang maximum niyan 500, and separately yung another 500 volts DC para sa PV2 or string number 2. And ang pinaka minimum startup voltage niya nasa 125 volts DC. So kung maglalagay tayo ng 4 na piraso na 500 watts na solar panel na merong VOC na 40.1, aabot ng more than 125 volts yun. So sufficient para mapaandar niya yung ating MPPT sa string 1. Sa string 1 lang yun. Ngayon, kung normal operating input voltage naman ang kailangan, meron dyan range pag yung nag-ooperate na. At ang MPPT voltage range, bawat isang string, 150 to 425 volts DC. Okay, so kung imamatch naman natin yung short circuit current ng solar panel, which is ISC, at yung 500 watts ng 3 na solar ay nasa 15 amperes yun. So magmamatch yun dito sa maximum operating PV input current ng inverter. Kaya itong 18 plus 18 na ito, big sabihin yan, magkabilang string 18 amperes yun. Since ang connection natin yan ay series connection, big sabihin yung amperahe hindi natataas yun. So kung ano yung rated amperes ng solar panel ay maglalaro na lang dyan. So ang mahalaga nito, yung 18 amperes ay pasok doon sa 15 amperes ng solar panel na ilalagay natin. Okay, so makikita nyo dyan yung number of MPPT trackers, ayan, 2. And the number of strings per MPPT tracker, ayan, 1 plus 1. Yan yung para sa 6 kilowatts.
At ang rated AC output and input active power niya nasa 6,000 or 6 kilowatts. And yung apparent power niya nasa 6.6 kilowatts ampere alternating current. Yung maximum continuous AC or pass-through grid to load, ibig sabihin yun in terms of amperes, nasa 40 amperes yan. And yung peak power niya nasa twice ang rated power niya. Halimbawa 6 kilowatts yan, so magiging 12 kilowatts yan in 10 seconds. Yung power factor adjustment range ayan na 0.8 leading to 0.8 lagging. And yung alternating current natin yan 220 to 230. So yung frequency niyan variable naman yan pero sa Philippines nasa 60 kasi tayo. 60 Hertz. And yung grid connection line neutral PE. Ibig sabihin nung PE yan yung ground. So applicable ito at nagagamit pagka nasa rural areas tayo. Pero kung line to line ng connection, wala namang problema doon kasi nag-a-adapt naman yung ating inverter na yan. Okay? So, tingnan natin yung mismong unit at mai-compare natin yung mga slight changes mula doon sa luma at ito na nga dito sa bago. So, dito, yung unang-una kong napansin, first thing na na-observe ko yung sa Wi-Fi logger. Yan, at malaki na yung changes kasi naka-USB type yan. At yung C9 na dating problem noon ay nawala na. So, dito naman sa ground natin ay nakaparallel na yung tatlo sa gen, load at saka grid. Pero iyan dati, tatlong terminals yan para sa gen, load, saka grid. So, next naman yung connection ng BMS. Ayan, at dun sa meter kung gumagamit ng Stron meter. Ito naman sa parallel, ito parallel 1. At saka yung nasa taas yung CAN para sa battery. Parallel 1 nito yun. So, yung 3 and 4 pa rin ang lalagyan natin para sa CT sensor. Ayan, yung doon sa 8 kilowatts ganun din. Kasi mga luma 5 and 6 pa yung dati. So, marami pa mga features yan. At ang kagandahan nito, ito yung ferrite core na dati papaikot pa tayo doon sa mismong separate na ring, na magnetic core. So, ito nakasama na ito dito sa mismong terminal ng battery. And ito naman yung sa MPPT, MPPT1, and 2, ayan, positive, negative. Kaya, dalawa itong nakalagay dito na MPPT tracker. So, para sa mga solar panels ito, pero bago dyan pumasok, pwede pang lagyan naman ng DC-MCB na nakaparallel sa DC-SPD. So, ibig sabihin ng DC-MCB ay direct current miniature circuit breaker. So, ayan, may kanya-kanyang polarity yan. So, ito naman, tiny switch, ang tawag din dyan ay inverter switch. So, para sa inverter module yan. Yung nasa baba na kulay gray, para naman yun sa PV module. Kasi dalawang major parts niyan, inverter module saka PV module. So, dito naman, ito na yung mga MC4, ayan, dalawang strings nga yan. PV1, ibig sabihin string 1, and PV2, string 2, and positive at saka negative yung terminal yan. So, ito naman ay battery breaker, naka-negative sa left side, and positive sa right side. Kaya kailangan na makita rin natin yung polarity mismo dun sa terminal sa loob. Ayan, at makikita natin, nakalagay na dun sa ferrite core, magnetic core yan, naka-positive sa kanan at saka naka-negative sa left side. At yan nga, kanya-kanyang communication ports, papasok yan yung ating CT sensor. So, gen, load at saka grid para sa wiring natin. So, 2 wires na lang papasok doon kasi may ground na yan, may body ground na yan. At ang kagandahan nito, yung padding sa loob niyan ay kumapal na compared doon sa dati. So, dito mapapansin natin sa LCD, wala na yung as mentioned, yung indicator lights na 4, DC, AC, normal, and fault. At mayroong word na day. So, yun yung umiilaw. And yun yung company name.
Tsaka ito, yung arrow down, arrow up, page down, page up, escape, ayan. Mga rubberized pad yan. At parang mas maganda ngayon, mas maganda tsaka maliwalas sa tingnan. Isa sa mga changes pa rin niya, ito, yung cover dati naka-Allen wrench yan para buksan. Ngayon, madali lang kasi merong hinge yan, merong lock sa gilid. At hindi na kailangan pang tanggalin. So yun, maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa susunod ng video. Muli ang inyong kasolar, si Solar Renz.